Mainit pa rin ang bilangan. Alamin natin kung magiging mainit din ang panahon. Kasama na natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon nga po, wala naman tayong minomonitor na low pressure area. Wala ring bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At yes po, medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan natin, partikular na dito sa ilang bahagi po ng Luzon. Bagamat yung northern part ng Luzon, medyo maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidot, pagkulog, partikular na sa may Batanes, Ilocos Norte. Gayon din po sa may area ng Cagayan, kasamang Abra, Kalinga, dulit ito ng frontal system. So Angel, yung frontal system po, ito yung pagitan ng mainit malamig na hangin sa may hilagang bahagi ng bansa na dahil doon ay may mga kaulapan na siyang maaaring magdala ng mga pag-ulan sa mga nabanggit ko pong lugar. Kasama din dyan yung Apayao. Dito naman po sa Metro Manila at nalabing bahagi nating bansa, posible pa rin na maulit yung naranasan nating thunderstorms kagabi. Lalo't nga po sa buwan ng Mayo ay nagsisimula na yung mga isolated thunderstorms habang papalapit na tayo sa panahon naman ng tag-ulan. Ang heat index naman po natin dito sa Metro Manila maaaring umabot na hanggang 44 degrees Celsius. Nasa Sangli Point pa rin po yung pinakamainit na damang init or heat index sa araw na ito, aabot ng around 46 degrees Celsius. Iba pang bahagi po ng bansa sa Bicol, for example, ay makararanas din na hanggang 43 degrees Celsius na heat index. Talaga, 44 ha, Metro Manila? Opo, 42 to 44 yung heat index po, yung damang init. Lalo po nangyayari po yan o nasusukat yan, lalo na bandang tanghali po, no, kaya mainam. Lalo na sa mga magbabalik na po, may pasok na ulit ang maraming mga kababayan natin ngayong araw na ito. Mainam, magdala pa rin tayo ng tubig at lalo na po sa bandang tanghali, doon natin naranasan yung mataas na heat index. Lalo-lalo na yung mga napuyat sa pagbabantay ng eleksyon kagabi. Yes, tama po, tama po. Ayan. Teka nga pala, matanong ko lang Kaobet, may mga nag-OJT pa rin na mga ano dyan? May mga nagte-training pa rin na mga kumukuha na ng BS Meteorology? Meron naman po, Sir Meron. Angel, Okay. galing po sa ating mga universities na nag-o-offer ng BS Meteorology. Meron na. Mga ilan ang nagte-training sa inyo dyan? Marami naman po, no? Abot po siguro ng around 40 to 50. Hindi lang po kasi Wow! sa central office, Oo. maging yung Sa mga region natin. yung mga regional offices po ay meron din po mga bahagi po kasi ng requirements po ng college po nila ay ang OJT. Usually po Pag-asa or iba pa pong mga ahensya like po yung ating mga ilan po sa pinupuntahan din po nila yung mga disaster preparedness office po. Pero ang may mga foreign students pa rin na nag-undergo ng training dyan sa inyo? Meron naman po, Meron normally din. nagagaling po, so iba po to, no? Iba po to sa OJT, dun sa isa naman po na nababanggit po ninyo, ito yung Meteorological Training Course. Normally po, nanggagaling po sa Pacific Islands, ilan sa mga foreigner po na dito po pinapadala para mag-training. Singapore, marami pa rin. Galing sa Singapore. Sa Singapore, wala po. Wala pa. masyado, wala. Saan galing sila usually? Pacific Islands po, like for example, Vanuatu, Samoa, yan po ilan sa mga lugar. Ayun. Siya. Sige. Good luck, Kaobet, ha? Thank you. Maraming salamat po, magandang umaga. Magandang umaga. Si Kaobet Madrina mula po sa Pag-asa.